Ka-Express, Gilas good news, Kai Sotto is finally back. Matapos ang halos isang taon na pagkawala dahil sa kanyang ACL injury, muling tumapak sa court si Kai at agad nagbigay ng positibong signal, hindi lang para sa Koshigaya Alphas kundi lalo na para sa Gilas Pilipinas. Sa kanyang pagbabalik laban ng Yokohama B Corsairs, nagtala si Kai ng 8 points, 4 rebounds, 1 assist at 1 steal sa loob ng 19 minutes. Hindi pa perpekto ang galaw at halatang may rust pa, pero malinaw na malinaw, buhay na ulit ang laro ni Kai. Hindi man humaba ang puntos at nasa 37% pa lang ang field goal shooting, mahalagang tandaan na ito ay unang tuloy-tuloy na aksyon niya matapos ang seryosong injury. Ang mas mahalaga sa numerong ito ay ang kumpiyansa na bumabalik, ang lakas ng tuhod na sinusubok sa bawat galaw, at ang tapang na muling makipagbuno sa loob. May ilang hesitations, may ilang missed reads, pero andun pa rin ang instincts, ang rim protection, ang presence sa loob, at ang willingness na makipaglaro. Kung babalikan, ang kanyang unang game matapos ang ACL rehab ay naputol dahil sa minor ankle injury, kaya ang laban na ito ay mas simboliko kesa basta box score. So ibig sabihin ito, kaya na ulit ang physicality at higit sa lahat, mentally ready na siya para bumalik sa competition. Hindi pa ito ang 100% Kai, pero sapat na ito para sabihin na sa tamang direksyon ang kanyang comeback. At para sa Gilas, malaking balita ito, ang pagbabalik ni Kai ay nagbibigay ng panibagong pag-asa sa paparating na February window laban sa New Zealand at Australia. Well, alam ng lahat kung gaano kahalaga ang size at rim presence laban sa mga bansang ito. Kahit nasa minutes restriction pa ang availability ni Kai, ay isang game changer sa rotations at defensive schemes ng ating national team. Hindi ito ang dulo ng comeback story ni Kai, ito pa lamang ang simula. May oras pang bumalik ang timing, lakas at kumpiyansa, pero sa puntong ito, malinaw ang mensahe, andito na ulit siya, at para sa Gilas, isang napakalaking good news ito. So Gilas fans, eto na ang matagal nating hinihintay. Matapos ang halos isang taon na pahinga dahil sa kanyang matinding ACL injury, official nang nakabalik sa aksyon si Kai at agad nagpakita ng senyales ng unti-unti nang bumabalik ang kanyang laro. Sa kanyang pinakahuling laban kontra Yokohama B Corsairs, nagtala si Kai ng 8 points, 4 rebounds, 1 assist at 1 steal sa loob ng 19 minutes, isang solidong performance para sa isang player na galing sa mahabang rehabilitasyon. Higit pa ito sa full version ng Kai Sotto na kilala ng marami. May ilang galaw na may konting alinlangan, may mga plays na halatang hinahanap, at nasa 37% pa lang ang kanyang field goal shooting. Pero sa kabila nito, malinaw ang isang bagay. Physically, kaya na niya makipagsabayan muli, makipagbono siya sa loob, tumakbo sa open court at hindi umatras sa contact. Isang mahalagang indikasyon na stable na ulit ang kanyang tuhod. Mas mahalaga pa, ang kanyang pagbabalik na ito ay hindi minamadali. Matatandaang sa unang game niya matapos ang ACL rehab, naputol pa ang kanyang minutes dahil sa minor ankle injury. Kaya ang laban na ito ay isang malaking hakbang pasulong. Ipinapakita ni Kai na kaya niyang tapusin ang laro ng walang setback at kayang sundan ang pace ng professional competition. At para sa Koshigaya Alphas, ang unti-unting pagbabalik ni Kai ay nagbibigay ng additional interior presence at rim protection. Kahit limitado pa ang minutes, ramdam ang impact niya sa loob, mula sa spacing hanggang sa defensive awareness. Para naman sa Gilas, ito ang klase ng balita na nagbibigay ng bagong energy at pag-asa. So ang tamang tanong ngayon ay hindi kung babalik pa ba si Kai, kundi kung gaano kabilis niya maabot muli ang kanyang peak form. Habang hindi pa 100% ang kanyang kondisyon, ang ipinapakita ni Kai sa kanyang pagbabalik ay sapat na para patunayan na sa tamang landas siya. Ang mga numero ay maaaring hindi pa eye-catching, pero ang konteksto ang mas mahalaga. Galing sa ACL injury, ang unang tunay na sukatan ay hindi sa dami ng puntos, kundi kung paano gumagalaw ang katawan sa loob ng laro. At dito pumasa si Kai, maayos ang footwork, hindi takot mag-plant ng paa, at confident na bumabalik sa depensa at transition. Kitang-kita rin na hinahanap pa niya ang rhythm sa opensa. May ilang tira na short, may ilang play na late ang decision,
Pero normal ito para sa isang player na matagal na wala sa game action. Ang positibo, patuloy siyang involved sa plays, nagsiset ng screens, nagbibigay ng passing option, at handang gumawa ng small things na hindi agad lumalabas sa stat sheet. Iyan ang senyales ng maturity at basketball IQ na hindi nawala kahit isang taon siyang nasa rehab. At mas lalong mahalaga ang comeback na ito kapag tinitingnan ang mas malaking larawan ng Gilas Pilipinas. Papalapit na ang February window kung saan haharapin ng ating national team ang New Zealand at Australia. Mga koponang kilala sa laki, physicality at bilis. Ang presensya ni Kai sa gitna kahit hindi pa full minutes ay malaking dagdag sa depensa at rebounding ng Gilas. Hindi na kailangang pilitin siyang maging primary scorer. Sapat na ang kanyang rim protection at interior presence para baguhin ang dynamics ng laban. Ang pagbabalik ni Kai ay hindi instant miracle kundi isang proseso. May mga laro pang daraanan, may mga adjustment pang gagawin, may mga limitasyon pang i-manage, pero malinaw na malinaw, tapos na ang pinakamahirap na bahagi. Nakabalik na siya sa court, nakabalik na siya sa laban, at unti-unti na bumabalik ang kanyang kumpiyansa. Para sa Gilas at sa mga Pinoy na matagal na nag-aantay, eto na ang simula ng susunod na kabanata. Ang pagbabalik ni Kai sa professional basketball ay higit pa sa simpleng panalo o statistics. Ito ay simbolo ng determinasyon, tiyaga at resilience matapos ang halos isang taong pagkawala dahil sa kanyang ACL injury. Sa kanyang pinakahuling laro laban sa Yokohama B. Crusaders, nagtala si Kai ng 8 points, 4 rebounds, 1 assist at 1 steal sa loob ng 19 minutes. Bagamat hindi pa 100% ang kanyang kondisyon, ang 37% lang na field goal shooting, malinaw na senyales. Ang katawan at isip ni Kai ay unti-unti na bumabalik sa tamang rhythm. Para sa Gilas naman, ang balitang ito ay napakalaking good news. Papalapit na ang February window kung saan haharapin nila ang New Zealand at Australia. Dalawang kupunang, matindi ang physicality at laki. At ang pagbabalik ni Kai ay nagbibigay frontcourt depth at rim protection na matagal nang hinihintay ng kupunan. Kahit limitado pa ang kanyang minutes, ramdam ang kanyang presence sa loob, nagbibigay ng spacing, tumutulong sa depensa, at nagbibigay ng kumpiyansa sa mga kasama sa court. Hindi lang sa physical ang pagbabalik ni Kai, kundi sa mental at emotional na aspeto, ang pagiging handa niya makipagbuno, ang kakayahang mag-adjust sa laro kahit hindi pa perfecto, at ang willingness na ibalik ang agresibong mindset, ay nagpapakita ng maturity at basketball IQ na bihirang makita sa isang atleta sa kanyang edad. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.